Hi, naniniwala pa kayo na ang behavior ng mga citizens or subjects ng isang bansa ay related sa economic stability or standing nito? Ako, oo, naniniwala ako na malaking factor ang economic stability ng isang bansa sa behavior or gawi ng mga citizens nito. Bakit? Kasi I just want to share with you yung experience na nangyari sa amin. Kasi kapag ang isang economic or ang isang bansa ay economically stable, syempre, ibig sabihin, ang mga tao nito ay marami sa mga tao nito or karamihan sa mga tao nito ay may magandang trabaho at meron silang abilidad or kapasidad na buhayin ng sarili nila ng maayos, ganoon din naman ang pamilya nila. So, hindi nila kailangang gumawa ng masama, katulad ng magnakaw or mang-hold up, yung mga ganyan, hindi involved yung sarili nila sa mga illegal na gawain, katulad ng pagbebenta ng drugs. So, meron sila yung moralidad, meron sila yung dignidad, kasi nabubuhay nila ng maayos ang kanilang pamilya sa pamamagitan lang ng kanilang paghahanap buhay, pagninegosyo, etc. So, meron kaming experience na nangyari ngayon lang. So, or last Friday. Yung susi ng asawa ko, eto siya. Nalaglag niya habang nag-scooter siya sa daan at may nakapulot. Isang babae na nagtatrabaho somewhere, hindi ko alam, naglalakad siya, nakita niya ito. Itong susi na to ay na-recognize niya na ang may-ari ay kung saan din siya nakatira na kondo. Kasi ito keyfob ito. Ito yung access namin at saka ito. Ito yung mga susi access namin sa building. And ito yung susi ng kotse ng asawa ko. So, kung ito ay nangyari sa Pilipinas, sorry ha, Pilipinas ang napili kong bansa kasi doon ako at alam ko kahit paano kung anong meron doon, kung anong nangyayari, although hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Kung halimbawa sa Pilipinas nangyari ito, 95% hindi na namin makukuha, hindi na namin mahahanap ang susi at 95% na mawawala yung kotse namin. Although yung kotse namin ay mumurahing klase lang naman, sedan lang siya. So, since yung nakapulot nito, alam niya na ang may-ari nito ay doon din sa same building kung saan siya nakatira. So, kung masama ang kanyang kalooban at gusto niyang kunin yung kotse, ang gagawin lang niya ay sa madaling araw, hihintayin niya yung mga tao na tahimik na, wala nang tao sa paligid. Sisindan lang niya to, malalaman na niya kung saang kotse yon at pwede niyang itakbo. Kung halimbawa man na merong camera sa compound, 'di ba? At alam ko meron, pwede naman siyang mag-disguise. Napakabilis lang mag-disguise. Pwede mag-suot siya ng wig, suot siya ng malalaking sweater, baggy sweaters and pants, ganyan. Kasi babae siya. So, pwede siyang mag-disguise as lalaki para hindi siya makilala. Hindi ba? So, nakakatuwa na, kasi ang daming mga katulad ng sinabi ko sa una kong post, ang dami kong nakikita mga nagre-reklamo or ang dami lang complaint tungkol sa pagtira nila dito sa Canada. Na hindi ko naman sila masisisi kasi napakahirap talaga. Pero if you look at the good side of living here in Canada, napakaraming magagandang bagay na napakaraming benefits na makukuha mo. Aside from yung mga benefits na binibigay ng gobyerno, yung mga tao na nakakasalamuha mo, alam mo na, yung intention nila na hindi sila gumagawa ng masama. Although meron, syempre, mga crime na nangyayari dito. Pero compared sa mga bansa na hindi masyadong maganda ang ekonomiya, or yung gobyerno nila hindi masyadong maaasahan para alagaan ng kanilang mga citizens, syempre, yung mga tao nila nakakagawa ng hindi maganda, hindi ba? So, yun lang. Gusto ko lang i-share. And I'm so thankful. Friday ito nawala.
ang ginawa ko, kasi maraming building dito, ang ginawa ko, iniisa-isa ko yung building para makita ko kung meron bang mga nag-post doon na meron silang napulot na key, ganyan. Wala akong nakita. So, ngayon, bago ako umuwi ng bahay kasi umalis ako, so inisip ko na pupuntahan ko ulit yung mga building. Tingnan ko kung may mga naka-post doon na nagsasabi na napulot nila. Pero pagdating ko sa bahay, merong nagtanong sa akin na babae, sabi niya, excuse me, sa'yo ba yung ganito, ganyan, ganyan. Tapos sabi niya, i-describe mo yung pwede bang i-describe mo yung key na nawala sa'yo? Sabi ko, tapos dinescribe ko ito. Ito, meron akong yung sa keychain, merong nakasamang whistle doon na rectangular na steel, ganyan. So, sige, sa'yo nga. Sige, sandali, kunin ko, bibigay ko sa'yo. So, that's it. Yun lang, sa mga nagko-complain dyan. Naintindihan ko kayo, talagang mahirap ang buhay. Pero, kung magfo-focus tayo sa sa mga bagay na negative, mas lalong bibigat ang buhay natin. Kasi may stress tayo, nagkaroon tayo ng anxieties, tapos, tatama rin tayo, mawawalan tayo ng motivation para mag-continue sa buhay, 'di ba? Bye. Yun lang. Bye.